Okay, good morning mga ka-farmers. Follow up tayo ngayon ng ating pag-spray ng ating sabog tanim. Okay, yun. Makita nyo yung damo na to. 1 month na hindi ko kasi in-sprayan yun ng 15 days. Ganyan ang damo. 1 month na yan. Oh. Yun. Ngayon mag-spray ulit tayo ng for 30 days. Follow up ito dito sa yung mga natira na yan, may mga liliit yan. Yun. So ngayon papakita ko sa inyo yung epekto nung hindi na isprihan. Okay, yan. By the way, pang 30 days natin ito. So mga nagtatanong dyan kung ano bang herbicide ang ginamit ko dito sa aking palayan, kasi yan ang resulta yung na-sprayhan ko. Yan. Ang ginamit ko dito, unang-una yung all selective herbicide, 1 week bago ko pinatraktura. Ayaw ko nang banggitin dito ang brand kasi may ads. Hindi kinukuha ng ibang ads pag merong binabanggit yung pangalan. So basta all selective herbicide. After 1 week pinatraktura ko. Then after kung pinatraktura, yung dire-diretso na yon. Kung nakita niyo yung unang vlog, diretso na yon pagkatapos ng 3 passing. Yung pang-apat, yung pang-apat na pangatlo sinabugan ko na ng palay. Tapos pinadaanan ko ulit para matabunan yung palay. Ngayon, after 3 days, inulit ko nung all selective herbicides kahit yung anong klaseng damo pinapatay niya. Ang purpose noon para yung mga natira na mga gumagapang mapatay siya. Then after 2 days, inisprayan ko yung pambuto, yung pre-emergence. Then after 15 days, inisprayan ko ng post-emergence. Maganda naman ito kaya makita niyo malinis siya. Oh. Pero ang purpose nitong pangatlong yung pang 30 days kasi may mga natira, yung mga bagong tubo o kaya yung mga iba medyo nahimatay, yun ang purpose. Pero ipapakita ko sa inyo na yung hindi na-sprayan ganyan kadamo sa amin, no? Yun, no? At doon sa na-sprayan ganyan ang damo. O, kita nyo, green na yung sinabugan ko noon na akala mo hindi tutubo, no? Kasi sabi ng iba, sa tamad daw na trabaho itong ginawa ko. Pwede naman sabihin nila sa tamad na trabaho, sadot sabi sa Ilocano. Pero ang purpose nito, makatipid sa oras, makatipid sa gastusin, at parehas din naman ang resulta. Actually, honestly speaking, mas malaki ang kita, mas marami ang kita dito sa amin ng sabog tanim dry kaysa yung tinatransplant. The main reason na nakumpara ko na mas marami ang ani nito kasi nasubukan ko na. Halos humaani ako dito ng 100 sacks, yung mga una kong hinarbis noon na bagong labas sa harvester. So almost 6 tons. Samantalang yung mga transplanted, halos dito sa amin kasi non-irrigated, rain feed din siya. Umaani lang sila ng 80. Pag naka 80, masaya na sila. Ano ba 60? Pag nag-transplant sila ng nasa 30 days na yung punla, mahina na. So kaya ngayon, i-spray tayo ngayon ng pang 30 days para dito sa mga hindi yung mga kamuti. Sinahinaluan ko na rin ito para doon sa broadleaf, yung mga gumagapang na yan. Ayaw ko na lang banggitin yung pangalan ng herbicide
i-message nyo lang sa akin sa private message para mas fair naman doon sa ibang brand. Kasi lahat naman na brand, pag tama yung application mo, effective naman yon. So depende ngayon sa pag-i-spray mo. Halimbawa ito, hindi ko pinadaanan, daming damo yung tumubo. At doon banda na medyo mahina yung paka-spray, maraming tumubo kasi yung anak ko nga pinag-arala, tinuruan ko na mag-spray, hindi pulido. So ngayon tingnan natin, kita mo, tingnan natin ang resulta ng 1 month. Mamatay pa ba siya ng aking ginamit? Yan o, 1 month yan, hindi na isprayan o. Mamatay pa kaya siya? Kung halimbawa late mo na in-spray, tingnan natin, i-report ko sa inyo. Kung 1 month na kayo mag-spray, anong mangyayari sa mga damo na yan? Mamatay pa kaya sila? Okay, so ngayon, since follow up na lang ito, para doon sa mga tumubo, kaya ganun. Sabi nung binilihan ko ng gamot, pag 30 days na daw, i-double dose. Pero hindi ako nag-double dose kasi mahal din ang gamot na to. Ang purpose ko na lang ito, yung mga kamuti-kamuti na yan, at saka yung mga liliit na parang, kumbaga nadismaya lang sila nung in-spray nung una. Parang hindi sila namatay na tuluyan. Ito ang purpose nito. At saka yung mga bagong tubo. Yun. Kasi yung pulido ang paka-spray, halos lahat na damo namatay siya. Ito, may mga lockout dyan kasi hindi ako nag-spray nito. Yung anak ko na tinitraining ko. Kaya makita mo may tumbok-tumbok kasi hindi nadaanan yan. Hindi tinamaan. Kaya may mga nakasurvive. Kaya pag kayo nag-spray, sundan nyo yung instruction. Pag yung doon sa gamot recommendation niya, good for 1 hectare, dapat eksakto yun for 1 hectare, 10 load. Pag nasubrahan mo yan, na mayroong matirang 2 load, ibig sabihin, hindi mo nasunod yung recommendation. Kaya dapat, kung ipa-spray mo man, pulido yung pag-spray. Kasi makita mo yan, may patlak-patlak. Yun sa pag-spray yan. Hindi yan resulta ng gamot. Yung may malinis, may hindi. Resulta yan ng pag-spray. Minsan, nabibintangan natin yung mga gamot, yung herbicide na hindi effective. Pero ang problema, mali yung pag-spray natin. Makita mo niyan, may mga patlak-patlak na hindi tinamaan. Ang problema niyan, hindi pulido ang paka-spray. Kaya inulit ko itong inisprayhan ng anak ko na neophyte. Mahirap talaga pag bago, hindi mo makuha ang technique sa pag-spray. Kaya ganon. Okay, yun lang mga. Okay, dito na natin doon sa, meron kasi doon na hindi talaga na-sprayhan doon. Makita mo yung damo niya. Dito, parang sigsag ang damo. Meron damo yung iba may damo. Dahil nga hindi pulido ang paka-spray. Mamaya ipakita ko sa inyo yung pulido paka-spray dyan sa kabila. At kumbaga ito,
Yung isang karga niya kasi dapat isang karga niya nakadiretso, tapos na. Pero pagdating sa dulo, maraming sobra. Kaya ibig sabihin, mali yung pag-spray, mali yung application. Ito. Yan, hindi nadaanan niya ng sprayer, oh. Nung 15 days hindi siya nadaanan, oh. Ganyan ang damo dito, oh. Yun. Yun. Yan. Tingnan natin, mapatay pa kaya siya, 30 days na siya. Yung parang mga palay na yan, yung kuyan yan. Parang tubo pag lumalaki. Yan, oh. Grabe yun. Sagisi ang tawag niyan dito sa sa Tarlac, sagisi, yun. Yung parang palay na yan. Pero napatay siya nung unang pag-spray. Yung banda doon banda, wala. Dito lang banda sa hindi na sprayhan. Ngayon, tingnan natin kung mapatay ba siya kung 30 days na sa pinag-spray ko. Itong gamot na ito ini-spray ko, mabisa kasi nag-order ako ulit. Parehas din ito ng ibang mga herbicide ang presyo, pero ang kagandahan nito, pinautang sa amin. 1.5 din, good for 1 hectare. Pero effective sa dry seeding. Nakita nyo yung damo na yan, oh. Wow. Kaya pag walang herbicide, ang dry sabog tanim, wala ka talagang aanihin, no? Ganyan. Pero makita ko kayo sa 30 days yan na hindi na isprehan. Yun.
Tingnan mo to.